Kinabukasan, bumalikwas, bumawi. Biglang ang sabi, pangalan lang naman daw ang ibig niyang sabihin. Kagaya nung, i-give up, yung KIG, Kalayaan Island Group. 'Di po ba, madami din po ang nagmakdol, nainis, nabwisit na Pilipino sa sinabi ni Marcoleta na iyon na i-give up yung Kalayaan Island Group. Biruin niyo naman po mga kababayan, ha? May mayor, may vice mayor, may barangay tanod, may barangay kapitan, itinataas yung bandila natin doon sa Kalayaan Island Group, no? Kinakanta ang lupang hinirang doon sa Kalayaan Island Group, mga kababayan. Tapos maririnig mo, no? Kay Rodante Marcoleta, i-give up ang KIG. Ano, ikaw ho, mga bossing, ano po ang mararamdaman mo kung ikaw ay isa sa nakatira doon sa Kalayaan Island Group? Nakita ko nga ho, mga kababayan yung mga mahal nating mga kababayan na nakatira doon sa KIG, sa Kalayaan Island Group. Nagagalit to parang gusto sabihin kay Marcoleta, wag ka pupunta dito ha. Wag mo kami madaan-daanan dito ha sa Kalayaan Island Group. Kasi parang biruin mo itinataas yung bandila ng Pilipinas. At pagkatapos maririnig mo kay Marcoleta, i-give up na sila. Ibigay na sa China. Anak ng putik naman yun. Tapos sasabihin ni Madam, yung ipinaglalaban nila doon ay para sa Pilipinas. Na yung ipinaglalaban nila, parang ang dali-dali lang pong sabihin na i-give up o walang West Philippine Sea. Kaya po, Madam, no? Madami pong hindi sumusuporta kay Marcoleta. Siguro, nakatatak sa isip nila yung mga binanggit, mga binigkas ni Marcoleta. Although, sinabi ni Marcoleta na in-splice lang naman daw po yung video niya o yung sinabi niya doon sa Kalayaan Island Group na i-give up. Kaya lang mga bossing, pati po yung mga mamamahayag, pati po sila Katunying ho, mga kababayan. Naalala nyo, si Katunying, pati po sila Katunying, mga boss chief sir, doon sa kanilang programa, sinabi, ano sabi? Tayo partner, no? Tayo partner. May kausap si Katunying doon, kapwa niya mamamahayag po, kapwa niya broadcaster. Tayo partner, mamamahayag na tayo. Nung tinitingnan ko, yung sinabi o nung nire-revisa ko yung sinasabi ni Rodante Marcoleta, mukhang yun talaga ibig sabihin No, i-give up yung KIG, wala nang makitang ibang ibig sabihin doon sa mga binanggit ni Rodante Marcoleta Kahit anong paikot-ikot, kahit anong pag-i-splice, yun pa din yung sinasabi, ang ibig sabihin. Di po ba mga kababayan? Nagtataka ako, sinasabi nung ibang mga ralyista na nagrarally para sa Pilipinas ito. Ang tanong, yung ipinagrarally nyo ba ay maka-Pilipinas ba talaga? Eto mga bossing, no, dahil naghagilap po kami kasi mga kababayan. Naghagilap kami nung litrato ni Katunying, hinahanap ko po yung mismong pahayag ni Katunying na ang sinasabi niya, kahit na anong pagbabaliktad ko, partner, hindi ko talaga makita na kumbaga may ibang ibig sabihin yung pag-give up sa KIG no? Ito po ang nakita namin. Pag-type namin nung pangalang Katunying, lumabas po ito. Ngayon, hindi ko sigurado kung totoo o 100% na sinabi ito ni Katunying dahil medyo harsh po. Alam natin si Tunying, Iglesia ni Cristo, kung di ako nagkakamali, si Rodante Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Pero simulat sa pool, nakikita natin na talagang medyo may pagbanat na din po si Tunying kay Marcoleta. Sa madaling salita po, hindi ganoong kabilib o hindi ganoong kasuporta itong si Katunying. Ano po? Sabi ni Gandara, "Hi, kahit ako, Mark INC, hindi ko gusto ang ginagawa nila. No? Pati kami nadadamay. Nananahimik kami." Yun yung sinasabi ko po talaga. No, ako po, meron akong mga kapitbahay diyan sa Antipolo. Hindi ko na lang po babanggitin. No?
Pero ako po ay naniniwala na hindi po sila, sumuporta o hindi din nila nagustuhan yung mga pagkilos na ginawa po na pagra-rally. At tingin ko mga kababayan, base po doon sa pagkakasunod-sunod na nakikita ko, yung mga reaksyon, mga komento nitong si Ka Tunying dito po kay Dante Marcoleta, tingin ko si Tunying pati po ito hindi nagustuhan yung pagra-rally nila. Ano po? Pero itong pagbigkas, pagsabi ng sinolo mo yung 75 million, tapos ngayong makukulong ka, idadamay mo kami, eh hindi po ako 100% sure kung sinabi po yan ni Ka Tunying. Pero baka yung ibang mga baka po yung ibang mga iglesia ni Cristo, ganyan yung sinasabi. Ganyan yung nasa utak nila. Ano ba yan? Gaya ni Gandara, nananahimik kami. Ang ano-ano namin dito, tapos biglang sasali kami diyan sa mga rally na yan. Biglang iuutos sa amin, pumunta kami diyan sa rally na yan. No, ano naman ba kinalaman namin yan? Siya nga naman ang tumanggap ng 75 million. Tapos kami, kami yung magra-rally. Kami yung pupunta doon sa EDSA. Kami yung matutulog sa tent. Di ba? Tapos, pagkagabi na, magsisiuwian na yung sa amin, yung mga nagpapunta sa amin sa rally. Nandun din po ba yung mga nandoon din ho ba mga kababayan yung mga namumuno doon sa INC? Doon din po ba sila natulog? Tanong ko lang po. Kasi nakita ko si Rodante Marcoleta dumating doon sa rally. Ano po, hindi ko lang sigurado kung nagstay doon si Rodante Marcoleta. Yung kayang nagpatawag o yung mga namumuno sa INC, doon din kaya natulog sila sa labas? Kasi as one. Or yung mga miyembro lang po ang naiwan doon at sila lang yung mga talagang nagsakripisyo sa ulan, no? At sila lang yung nandoon din, yan. Pero si Kadante, tingin nyo natulog doon? Tingin ko hindi. Di ba? Tingin ko umuwi din niya si Kadante na ipinaglalaban ho nila mga kababayan. Ngayon, alisin natin ito. Dumako tayo mga bossing. Sino pa ba ito? Nako, ito. May humalo o may sumama na DDS doon sa rally, mga kababayan. Ito sumigaw ng Duterte doon sa rally ho, mga kababayan. No? Nandito pala sa likod ko itong makulit. Ito, mga bossing. Nakita ko lang ito, nakita namin ito, mga kababayan. Sherlock, shout out sa iyo at kay Ma'am Leonida Negrillo at sino pa nandyan, kay Quincy F.S. Soriano. Napakalaking tao pala ni Marcoleta, pati kulto ng INC at taong DDS nagbuo, nilalangaw na rally.